Matapos ang ilang buwang pananahimik, muli na namang nag-iingay ang notorious na grupong Houthi sa Yemen at muling tinarget ang Israel, partikular na ang international airport nito. Ganon din ang grupong Hamas na muli ring nagpaula ng rocket sa Tel Aviv ilang buwan matapos ang pansamantalang ceasefire sa pagitan ng dalawang panig. Samantala, nagbanta si US President Donald Trump na buburahin niya sa mapa ang grupong Houthis dahil sa tila pagiging matigas ng ulo nito at ayaw pa ring itigil ang pananarget nila ng mga barko sa Red Sea at Gulf of Aden, kasabay ang binitawang warning sa Iran na huwag itong mangialam kundi damay ito sa kanilang pambobomba laban sa Houthis na inumpisahan nila ilang araw lamang ang nakakaraan. Ito na nga ba ang hudyat ng panibago at mas malaking yugto ng kaguluhan sa bahaging ito ng gitnang silangan? Yan ang pag-uusapan natin ngayon dito lang sa Mr. Goodbye! Napilitang magtago ang maraming residente ng Israel matapos umalingaw-ngaw ang malalakas na tunog ng alarma dahil sa paparating na ballistic missile mula sa Yemen na direktang tatama sana sa Ben Gurion International Airport malapit sa capital city ng Tel Aviv. Kung hindi lamang dahil sa sopistikadong missile defense system ng bansa na tagumpay na humarang sa paparating na projectile bago pa man ito makatawid sa teritoryo ng Israel. Wala pang 24 oras matapos nito, isa pang missile ang pinakawala ng mga Houthi gabi ng Huwebes, papunta naman sa syudad ng Tel Aviv sa kasagsagan ng paglalaglag ng US na mga bomba sa kanilang mga kampo at pasilidad sa port city ng Hodeidah sa Yemen. Agad nagpalabas ng pag-amin ang naturang grupo na sila nga ang gumawa ng naturang pananarget bilang suporta pa rin sa muling pag-usbong ng putukan sa Gaza sa pagitan ng Hamas at Israel at bilang pakikiisa sa mga kapatid nilang Palestino na napas lang dahil sa walang habas na muling pambobomba ng Israel. Dagdag pa ng Houthis na ginamit nila ang hypersonic missile na may pangalang Palestine 2 na isang advanced at malakas na warhead na pinaniniwala ang supplied sa kanila ng Iran. Asahan umano ng Israel ayon pa sa spokesman ng Houthis na hindi sila titigil sa pagiging agresibo hanggat hindi humihinto ang Israel sa paghasik ng lagim sa mga kapatid nilang Palestino sa Gaza. Kaya asahan ng mga barko, mapasibilyan man o hindi, basta't may koneksyon sa Israel na hindi sila ligtas sa kanilang paglalayag sa Red Sea at Gulf of Aden hanggat may kaguluhang nangyayari sa Gaza. Huwebes rin ng gabi ay mas lalong pinatindi ng US military sa utos ni President Trump ang pambobomba upang targetin ang imbakan ng missile at armas ng Houthis sa 30 iba't ibang lokasyon sa loob ng Yemen na siyang pinakamalaking military operation laban sa grupo simula nang bumalik si Donald Trump sa White House. Ito ay matapos tawagin ni Trump na mga barbarian ang grupong ito at handa siyang ipag-utos sa kanyang militar na burahin sila sa mapa kung kinakailangan. Kaya simula noong Huwebes ay halos 24 oras na ang operasyon ng US laban sa Houthis sa pamamagitan ng sunod-sunod na airstrikes sa 4 na Houthi-controlled provinces na ayon sa pamunuan ng Houthis ay naging sanhi ng pagkamatay ng 15 sibilyan at 100 pang mga nasugatan. Bagamat mahirap makumpirma kung may katotohanan ba talaga ang pahayag na ito. Bilang ganti, agad nagpalabas ng press release ang Houthis na tagumpay din silang nakapaghiganti sa pamamagitan ng pag-target sa US warship na USS Harry S. Truman at naglabas pa nga ito ng video sa ginawa nilang pag-atake. Subalit wala naman silang naipakitang actual na pananarget talaga ng isang US warship kundi panay mga civilian cargo vessel lamang ang nilalaman na inaatake nila sa video. Ngunit ayon sa mga eksperto, bagamat malutong ang binibitawang banta ni Trump na pupulbusin niya ang Houthi sa Yemen, malayo ang tsansa na magpadala ng ground troops ang US upang ito ay mangyari. Ngunit hindi pa rin naman ito maaaring alisin bilang isang posibilidad dahil tila agresibo na ang bagong pulisiya ni Trump sa grupong ito at nawawala na siya ng pasensya dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin tumitigil sa pananarget ng mga civilian ships sa Red Sea at Gulf of Aden ng Houthis. Base sa mga pahayag ni Trump sa isang interview sa White House, napupuno na siya sa tila ba pagmamatigas ng grupo sa kabila ng mga warning ng US at ibang Western countries. Pero ano nga ba ang kakayahan ng mga Houthi sakaling umatake sa kanila ang Amerika sa pamamagitan ng napakalaking ground forces na maaaring ipadala sa Yemen? Marami ang naniniwala na may laban ang Houthis kung sakaling gawin ito ng Amerika dahil hindi tulad ng ibang proxy groups na suportado ng Iran na malaki ang pagkapilay dahil sa walang humpay na pang-aatake ng Israel
Tulad ng Hamas at Hezbollah, iba naman ang sitwasyon ng Houthis na halos hindi nagalusan sa kabila ng ilang beses na pambobomba ng US, Israel, UK at France noong nakaraang taon. Patunay lamang sa pagiging malakas at matibay ng grupo dala marahil ng kanilang lokasyon na malayo sa Israel at ang matibay na pamunuan na suportado ng Iran pagdating sa armas at pondo at maging sa mga mamamayan na rin ng Yemen. Mula lamang noon sa isang minority group sa Yemen na nag-alsa laban sa matagal ng pamumuno ng bansa ni President Ali Abdullah Saleh, umusbong ang Houthis bilang isa sa pinakamalakas na military rebel group ngayon sa buong mundo. Dala ng maraming laban na naipanalo simula nang ito ay mabuo, dahan-dahang lumaki ang mga Houthis, pati na ang kumpiyansa ng grupo na kaya nilang lusutan ang anumang pang-aatake na gagawin sa kanila ng kahit sinumang kalaban, kasama na rito ang Israel at US. At dahil na rin sa walang humpay na suporta ng Iran, lalong dumami ang stockpile ng missiles at armas ng grupo sa puntong kahit ilang beses na silang tinarget ng kabi-kabilang airstrikes mula sa US at iba pa at nasira na ang di mabilang nilang pasilidad at weapons depot. Tila hindi pa rin natitinag sa kanilang pagiging agresibo ang grupo bilang patunay na ganun talaga karami ang kanilang naipong armas sa paglipas ng mga taon. Hindi tulad ng Hezbollah na mabilis lamang tinarget ng Israel dahil ang kuta nito ay nasa katabing bansa lamang ng Israel na Lebanon. Kakaibang challenge ang dala umano ng lokasyon ng mga Houthi sa Yemen na mahigit 2,000 kilometro pa ang kailangang tahaki ng mga puwersa ng Israel bago nila marating ang Yemen. Kaya tanging mga fighter jet lamang ng IDF ang may kakayahang maglaglag ng bomba at kailangan pa rin nilang dumaan sa Red Sea at makailang beses mag-refuel bago marating ang napakalayong biyahe papuntang Yemen. Kaya isang malaking international effort ayon sa mga eksperto at isang mahaba at makapaminsalang gera lamang na ilulungsad ng Israel at US at magpadala ng ground forces sa Yemen ang tanging nakikitang solusyon upang tuluyang pulbusin ang naturang grupo na marami ang naniniwala na ayaw pang gawin ng US sa ngayon, maging ng Israel. Kung susumahin, hindi talaga biro ang dalang pananalot ng grupong ito kung saan umabot na sa 100 merchant vessels ang inatake nito gamit ang kanilang mga missile at drone mula November 2023 hanggang January ngayong taon. Kasama na rito ang paglubog ng 2 barko at pagkamatay ng 4 na crew. Ayon sa mga leader ng Houthi, ginagawa nila ito upang magbigay babala na tapusin na ng Israel at kanilang mga kaanib na bansa ang gera laban sa Hamas sa Gaza Strip. Pinapalakas din ng Houthi ang kanilang imahe sa buong mundo, lalo na sa Arab world upang takpan ang kanilang mga paglabag sa karapatang pantao sa Yemen ayon sa ibang eksperto. Ayon kay Donald Trump sa kanyang social media platform na Truth Social, muling tinatarget ng kanyang administrasyon ng Houthi dahil sa kanilang walang humpay pa rin na aksyon ng pamimirata, karahasan at terorismo. Dagdag pa nito, nagdulot sila ng malaking abala sa Red Sea at Gulf of Aden at mga pangunahing ruta ng kargamento para sa enerhiya, pagkain, langis, teknolohiya mula Asia patungong Europa sa pamamagitan ng Suez Canal at Egypt. Nangako pa ang Pangulo na gagawin nila ang lahat kahit na sa paraang lital, makuha lamang ang kanilang pagnanais na matigil ang Houthis. Hindi na bago ang pananarget ng US sa mga Houthi. Sa ilalim ni dating Pangulong Joe Biden, nagsagawa na rin ng mga airstrike ang US at UK sa mga Houthi facility simula noong January 2024. Ayon sa mga report ng The International Institute for Strategic Studies, umabot na sa 260 times ang pag-atake ng US at kanilang mga kaalyadong bansa laban sa Houthi noong mga panahong yon. Sa kabila nito, posibleng mas damihan pa umano ng Trump administration ang kanilang pananarget laban sa grupo. Ayon kay US Secretary of State Marco Rubio sa isang CBS News interview sa kanya, ginagawan lamang nila ng malaking pabor ang buong mundo sa pamamagitan ng pag-aalis ng kakayahan sa mga naturang teroristang grupo na maglungsad ng mga atake sa isang mahalagang global shipping route. Dagdag pa ni Rubio, ang ilan sa mga malalaking leader umano ng Houthi ay tagumpay nilang binura sa ilang mga pambobomba nila, maging ang ilang mga mahalagang pasilidad ng grupo ay napulbos na rin, bagamat hindi inaamin ng Houthis na ito ay totoo. Nagsagawa na rin ng airstrike ang Israel sa mga syudad na kontrolado ng Houthi, kabilang na ang port city ng Hodeidah bilang response sa pagpapawala ng Houthis ng missile sa loob ng Israel.
Ayon sa mga eksperto, ang mga bagong pag-atake ng Estados Unidos ay nangangahulugang paparating din ang mas malakas na resback mula sa Houthis. Nauna lang sinabi ng Houthi na mas paiigtingin nila ang pananarget sa mga barko ng Israel na dadaan sa mga Middle East waterway gaya ng Gulf of Aden at Red Sea matapos na muling umatake ang Israel sa Gaza Strip nitong ilang araw lamang na nakaraan. Pero nagbanta ang Houthi na dahil sa mga bagong pag-atake ng IDF na ito ay posibleng lumawak pa ang kaguluhan sa ibang mga bansa. Kabilang na ang posibilidad na pag-atake nila sa mga oil infrastructure ng ibang bansa sa Middle East kagaya ng Saudi at UAE. Ayon sa analytics group na Eurasia, ang bagong pananarget ng US ay maaaring gamitin umano ng Houthi na rason upang umatake sa mga oil infrastructure sa mga bansang may koneksyon sa Estados Unidos. Kaya posibleng madamay ang ibang Gulf nations dito. Ayon naman kay Jacob P. Larsen ng BIMCO, ang pinakamalaking international association ng mga ship owners sa mundo, maapektuhan talaga ang mga malalaking barko nila at posibleng hindi mo na sila dumaan sa rehiyon. Matagal lang tinutulungan ng Iran ang mga Houthi, ngunit laging tinatanggi ng Iran ang pagtulong nila sa naturang grupo sa kabila ng malakas na ebidensya na nag-uugnay ng mga armas na gamit ng Houthi na mula sa Iran. Ayon sa mga eksperto, posibleng ito ay dahil nais din ng Iran na iwasan ang mga parusa laban sa kanila, lalo na ito ay paglabag sa United Nations arms embargo. Ang Houthis na lang ngayon ang natitirang malakas na kaalyado ng Iran dahil ang ilan pa mga kasama rito tulad ng Hezbollah ng Lebanon at ang militanteng grupong Hamas ng Palestine ay halos nawasak na ng Israel matapos ang pag-atake noong October 7, 2023 na siya ring pinagsimulan ng gulo sa Gaza Strip. Ang mga kaalyado rin nilang Shiite militias ng Iraq ay karamihang nananatiling tahimik simula nang magsagawa ang US ng mga counter-attack noong nakaraang taon laban sa kanila, kaugnay ng isang drone attack na pumatay ng 3 sundalong Amerikano at ikinasugat ng hindi bababa sa 34 pang iba sa isang base militar sa Jordan. Nagbigay babala naman si Mike Waltz, ang National Security Advisor ni Trump, na ang sinumang tumutulong sa mga Houthi, kasama na ang Iran, pati ang sinumang magtitraining sa kanila ay maaaring isama din sa target ng Amerika. Samantala, muling nagpahayag ang foreign minister ng grupong Houthis mula sa Yemen na hindi sila papatinag at hindi sila titigil sa pananarget ng mga Israeli ship at ibang civilian vessel sa Red Sea sa kabila ng muling pagpapaigting ng pambobomba ng US sa kanilang mga pasilidad sa loob ng Yemen. Patunay lamang na talagang matibay at matigas ang paninindigan ng mga Houthi. Matapos warningan ng US sa kanilang suporta sa Houthis ang Iran, tikom pa rin ang bibig ng Iran tungkol sa mga ginagawa ng Houthi sa Red Sea at ang pambobomba ng US. Ngunit noong isang araw lang ay nagpalabas ng pahayag ang Tehran na ang grupong Houthis ay independent kung magdesisyon kaya wala silang magawa kung ano ang nais nitong gawin. Sinabi naman ni Jamal Amer, isang journalist sa Yemen, na malinaw talaga ang paninindigan ng Houthis sa suporta nito sa Hamas at mga Palestino dahil hanggat may gera sa Gaza ay hindi talaga titigil ang mga Houthi sa pananarget ng mga barko sa Red Sea at maging sa Israel. Sa kabilang banda, sa tila isang kabaliktaran sa napag-usapan nilang ceasefire ay muli na naman binomba ng Israel ang Gaza sa isang overnight aerial attacks nitong Martes lamang. Ayon sa IDF, ito ay dahil hindi umano tinupad ng Hamas ang mga kondisyon upang magbakawala ng mga naiwan pang Israeli hostages na hawak pa rin ng Hamas at ang malakas na ebidensya na muling nagpapalakas ang Hamas sa pamamagitan ng pag-i-stack uli ng armas at rockets na ini-smuggle nila sa kabila ng mahigpit na pagbabantay ng Israel sa mga lagusan, paloob at palabas ng Gaza. Sa ngayon ay meron pa ring 59 na Israeli hostages ang naiwan sa Gaza na hawak ng Hamas at galit na ang mga pamilya ng mga sibilyang ito sa pamunuan ni Benjamin Netanyahu dahil sa pagkansela nito sa peace process sa pamamagitan ng pag-atake muli sa Gaza. Tila ba nawawala na ng pag-asa ang mga pamilya na makikita pa nilang muli ang kanilang mga mahal sa buhay? Kaya ayon sa mga kritiko ng Israel ay wala talagang planong umurong si Benjamin Netanyahu sa Gaza sa kabila ng ceasefire dahil naghahanap lamang ito palagi ng dahilan na muling umusbong ang kaguluhan. Sa kabilang banda naman ay Hamas ang sinisisi ng ilan dahil hindi ito willing magdisarma base sa kondisyon ng Israel sa peace talks ng dalawang panig sa tulong ng Qatar, Saudi at US. At masyado umanong malaki ang hinihinging kapalit ng Hamas mula sa Israel bilang kabayaran sa bawat Israeli hostage na kanilang binabalik. Bukod pa sa walang kasiguraduhan kung buhay pa nga ba ang iba sa mga hostages na ito. Sa muling pag-usbong ng palitan ng bomba sa pagitan ng Houthis, Israel, Hamas at maging ng US, tila nagbabadya na naman na umusbong ang panibagong yugto ng gulo sa gitna ng silangan na tila ba wala ng katapusan. Kung kailan ito matatapos ay wala talagang tiyak na nakakaalam at walang tiyak na makakasagot.
Marahil masyado ng malalim ang dahilan ng gerang ito, kaya mahirap nang mapigilan kahit ano pang effort ang gawin ng iba't ibang bansa na ito ay pahintuin. Dahil marami ang naniniwala na kahit ang ibang bansa rin kagaya ng Amerika, UK, France na tumutulong na apulahin ang gera ay may hidden agenda rin sa gerang ito. Kung ano man ang mga ito ay tanging sila lamang ang nakakaalam at tanging sila lamang ang makakasagot. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.